So, para malaman nyo guys kung naka-attach na yung document nyo, may lalabas naman dito na file name or document name ng inyong scan copy ng inyong ID, no? Ayan, may nakalagay siya dito. Okay, so tapos na tayo dito. So, proceed naman tayo sa selfie. Sa selfie photo guys, dito medyo okay guys, so welcome back na naman dito sa ating channel Pinoy TechSpot, and for today guys, meron akong ituturo sa inyo na bago regarding dito sa pag-enroll ng disbursement account sa ating SSS portal, no. So dito guys, i-update ko lang kayo. So baka meron na rin kayong mga napanood na videos regarding sa kung paano mag-enroll ng disbursement, pero yung difference guys nitong ating i-share sa inyo ngayon guys is paano na nga ba yung updated na method na pag-apply ng disbursement account sa SSS ngayong 2023. So punta na tayo guys dito sa ating portal at simulan na natin. Okay, login tayo sa ating account, sign in. Yan, nandito na tayo sa loob ng ating SSS portal, no. So guys, dito sa mga tab na to, ang puntahan nyo is yung services. And then, yung pinakauna, iselect nyo yung disbursement modules. And then, may lalabas dyan yung pinakauna, iselect nyo rin yung disbursement account enrollment module. Okay. So, yan. So, may lalabas dito guys na reminders. So, mas maganda na basahin nyo na rin tong reminders para mas inform kayo guys, no. So, i-click lang natin yung I certify and then proceed. Okay guys, no? Nandito na tayo guys sa enrollment tab. So dito naman sa right nya, makikita nyo yung active disbursement account ko guys, no, na na-enroll ko last year. So ito is in form of GCash. So kung merong mga loan or benefits, pwedeng ipasok dito ni SSS yung benefits na matatanggap nyo, no, through GCash. So dito guys sa GCash na to, dito ko nga pala natanggap yung easy sickness benefit ko guys, no, through GCash. So napakinabangan ko naman guys yung ating disbursement account, no. Okay, punta na tayo sa enrollment. So dito guys sa enrollment, ituturo ko na sa inyo yung step by step kung paano kayo makakapag apply or open ng disbursement account nyo, no? So meron ditong dalawang option guys sa enrollment kung gusto nyo ng bank. So yung bank is traditional bank. So dito naman is e-wallet, RTC, and CPO. So sa case natin, bank muna tayo guys, no. So select lang natin yung bank. So Bank of the Philippine Islands. And then dito guys, type lang natin yung bank account number natin, no, 8989. Okay yan. So dito, confirm bank account number, ulitin nyo lang. Okay. So guys, dito sa proof of account natin, so dito sa document type, magsasubmit kayo guys dito ng soft copy ng inyong supporting documents, no. So dito mamili lang kayo, pwedeng ATM card with account number and name, bank certificate statement, foreign remittance receipt, passbook, screenshot of online mobile banking account, or validated deposit slip. So dito validated deposit slip muna tayo guys, no. Yan. So dito click nyo lang yung browse pag nakapag-select na kayo ng validated deposit slip. Yan. Okay. Then select nyo lang dito yung soft copy ng inyong bank slip, no. Yan. So naka-attach na guys, no. Okay. So okay na yan. So punta naman tayo dito sa second tab, which is yung ID card identification document. So dito guys, hinihingi ni SSS yung supporting identification document mo. So dito ID. So mga ID ang kailangan. So dito guys, may makikita kayo na link
na nakalagay is view list of valid ID cards and documents. So ibig sabihin yan guys, dito nyo makikita kung ano ba yung mga pwede pang ID na pwede nyong i-attach or ilagay as a proof of your identification dito sa application nyo ng disbursement. So yan. So ito yon, ito yung complete list guys, no? So ito nakalatag na dito, nilatag na lahat ni SSS. So pwedeng UMID, SS card, Philippine Identification Card, driver's license, passport, postal ID, voter's ID, so on and so forth. So maraming pwedeng ID guys, no? As long as nandito siya sa list na to. And then kapag halimbawa nakapag-select na kayo ng yung SS proof of identification or ID, click nyo lang ulit yung browse. So sa case natin guys, no, SSID yung gagamitin natin. Okay, so para malaman nyo guys kung naka-attach na yung document nyo, may lalabas naman dito na file name or document name ng inyong scan copy ng inyong ID, no. Ayan, no, may nakalagay siya dito. Okay, so tapos na tayo dito. So proceed naman tayo sa selfie. Sa selfie photo guys, dito medyo kailangan alam nyo kung ano ba yung method ng selfie na hinihingi ni SSS dito guys, no? Kasi nung nag-apply kami dito doon sa tatay ko, kasi nag-retired na siya and nag-apply siya ng retirement benefit, no, kay SSS. So nung apply kami ng disbursement account, so dito kami laging sumasablay, dito kami nagkakamali dahil ang mali pala namin is hindi namin binabasa yung mga nakalagay dito. So ang result is may mga kulang kami na ginawa dun sa selfie. So isa-isahin natin guys, no, para maintindihan nyo. Upload your chest level selfie photo holding the following. Number 1 is yung proof of account. Ito yung kanina na document na inattach natin, yung pinakauna, which is yung validated slip. Then yung sunod is uploaded valid government issued identification card and document. Ito yung identification card kanina guys na in-upload natin sa pangalawang step natin, no, which is yung SSID. So sa selfie mo, ibig sabihin kailangan hawak mo yung dalawa na yan. So ang pagkakamali kasi namin nung una is isa lang yung hawak namin dito sa dalawang to. So mali na agad, hindi na in-accept ni SSS. So ayan, letter B, uploaded photo must be colored and clear. So dapat is malinaw. And yung pangatlo is ensure that your face and eyes are exposed. No face mask, eyeglasses, and bandana. So dito kailangan na clear yung mukha mo. Walang nakatakip na kahit ano man sa iyong mukha dahil yun yung nire-require ni SS. And then number 4, ensure that you are in proper attire. So yan, ensure lang natin guys na proper naman yung suot nating damit, no? Okay. So yung file format natin, tumatanggap si SSS ng JPEG and PDF, no? Then maximum size niya is 3 MB. Okay. So naintindihan na natin guys yung requirement dito, no? So mag-picture lang tayo base dun sa kung ano yung hinihingi dito. And then yung picture nyo is i-upload nyo na dito. Okay. Yan. Okay, no? So naka-attach na siya guys kasi nandito na yung file name. So okay na yan. So dito naman sa baba, so bago kayo pumunta sa baba, bago nyo i-click yung enroll, is i-reviewin nyo muna yung mga detalye bago nyo i-enroll. Ayan. So bank, yung bank account number kailangan tama, accurate. And then yung mga proof of account na in-upload mo. So pwede mo naman balikan yan. Ayan, okay naman, naka-upload. And ayan, naka-upload naman yung ID, and then yung selfie naka-upload naman. And once na in-insure nyo na at sure na kayo na accurate lahat ng in-input nyo rito, click nyo lang yung I certify. Kung gusto nyo basahin nyo, mas maganda. And then enroll. Okay. So sa case natin guys, no, hindi natin to i-enroll dahil hindi naman talaga sa akin yung mga file na nandito.
na inattach natin. So, example lang ito, demo lang para maintindihan at ma-share natin sa inyo kung paano na ginagawa ngayon yung enrollment, no? So, yan. Kung okay na yan, click nyo lang yung enroll and then magpo-proceed na yan sa review ni SS, no? And then may lalabas yan dito sa disbursement account nyo. Dito, may lalabas yan dito na ongoing review pa. Okay. So, yun. So, yun guys, yung apply ng disbursement account dito kay SSS, no? So, maghintay lang kayo within a week and ma-approve naman na agad yan once na tama yung mga inilagay at in-input nyo na detalye dun sa inyong application. So, yun lang guys, and sana natulungan ko kayo and i-share ko sa inyo yung knowledge and yung latest update sa disbursement account application. And huwag niyong kalimutang mag-like and subscribe dito sa ating channel para sa marami pang videos na ating i-upload. Yun lang, and maraming salamat.